At tayo nga mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minawal mangaral, ating beloved preacher, beloved Brother Gil Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko preacher, Brother Bob De Luna. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pinagbubukan ng mga biyaya sa panundalan ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista William Eden and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto ng balaga pinagpati ng isan sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos. Hallelujah. So bago po yan, bisama kami buong pagpapakumaba. Himi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalansan sa malakalooban, patawaran bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, at simpleng kaparaan na maintindihan ng aming mga iniibig na mga baguhan, mga bisitang matatiyan, makikin sa aming live viewers, ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damo sa pindas at tansa ng belief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Rabasa, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus at unatigil sa lahat. Ako man nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Will Meda, the end-time prophet of loving God. We love so much, mga pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved, honorable San Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, whole Almeida here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ng ating mga kapamanggawa, sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran, mga bisita dito ngayon, mga sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing, that we are in the last days perilous time. Redeeming the times, for the days are evil, and the best thing that we can do as children of God, we should always draw nigh to God. Kinakailangan bilang tayo mga anak ng Diyos, sapagkat tayo pinasa panganib na mapanahon ng inibig ko, kinakailangan na tayo po laging malapit sa ating pinakamamahal na panahon. Sa ating paglapit sa dakilang Diyos na buhay, nandun po lagi yung ating pong pagpapakumaba, pagsisisi lagi sa ating malapanoon, na nandun ang dalisay na puso, walang galit at puot, mga inibig ko, at wala ding alinlangan, mga inibig. Kaya kung ating mababasa dito po from the book of James, chapter 4, verse 8, kanila mo po. From the book of James, chapter 4, verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. God bless you po sa Tagalog. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at dalisain ninyo ang inyong mga puso. Kayo may dalawang akala. Purihin ang ating pinakamahal na panahon. God bless ang kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, ng ating mabait na Diyos sa buhay ay lalapit lamang sa atin pag tayo po ay lalapit sa Kanya. Ang lahat magsabing, praise the Lord. At sa ating paglapit, manibig ko nandun lagi yung pagsisisi. Sabi ito, sa inyong paglapit, dalisain nyo inyong mga kamay, linisin yung mga kamay sa mga gamang makasalanan, sapagkat
Sometimes during ang unguarded moments sa kagawa, ang mga anak ng Diyos ng mga pagkukulang, pagkakamali, minsan ikasalanan pa nga, mainibig ko, na dapat lagi nating pagsisihan, magsumamo sa ating mga panahon, na sa ating paglapit ay nandun lagi yung busilak na puso, mainibig ko, at walang pag-aalinlangan. Kaya nga mga inibig ko, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala na tao sa mundong ito sapagkat dito sa gawang ito ay may ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Preaching the Word of God with power and anointing, sa katulad natin minamat ginagalang na Pastor Evangelista Almeda, totoong pastor na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, totoong propeta, may inibig ko, na kung saan ay sa kanyang pangangaral nang tayo po ay lumapit sa Diyos, may inibig ko. Naranasan natin ang grabing pagkapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa mga napakinggan natin, mga patutukan nila magmula sa simula hanggang sa matapos, may inibig ko. Nang sila'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang mga karamdaman na wala ng kagalingan sa larangan ng mga medisina, may inibig ko, sila po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi lamang kagalingan ng karamdaman ang natamo na ba sa atin, andun yung proteksyon, pag-iingat, may inibig ko, sa mga aksidente, may inibig ko. Kaya tayo pinagpalang lubos na sa ating paglapit sa ating mahal na Panginoon, ay talaga naman po tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, may inibig ko. Kaya nga, kinakailangan na tayo po laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad, dito sa banal na kasulatan, a biblical example, may inibig ko. Si John the Beloved ng Revelation, na kung saan siya po ay laging nakasunod, nakasubaybay sa ating mahal na Panginoon. Kahit saan magpunta ang ating dakilang sa buhay, siya po ay laging nakasunod, laging siyang nandun sa dibdib, nakahilig sa liig ng ating pinakamamahal na Panginoon, para siyang bata na nandun na laging sabik sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa humihiwalay, mga inibig ko. Sa ating panahon ngayon, hindi na po natin magagawa yung ginawa ni John the Beloved, kundi bagkus, ito po yung magagawa lamang natin sa pamamagitan po ng ating pagtalima, pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung tayo tumatalima, na dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved person, the beloved children whole mother family, na tayo tinuruan pinangaralan upang tayo po lahat ay maging malapit lang sa ating mga Panginoon. Gawin natin ng katuwid-tuwiran ang lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Sa pagtatapat, sa pagbibigay, sa pagdalo, mga iniibig ko, sa ating pong pagpupuri, sa ating paghayo, sa ating pag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Meron na namang warning ang pillbox, mga inibig ko, na anytime, masigit pa raw sa 8 points something, mga inibig ko, ang lakas ng lindol na darating. Ayan po yung matagal nang sinasabi, mga inibig ko, sa TV, sa telebisyon, mga inibig ko. Kaya nga, upang tayo po yung makatiyak po na makaiwas sa mga bagay na kinakailangan, na tayo po maging malapit lagi sa ating mahal na Panginoon. Isagawa ng 100% ang kalooban ng Diyos. Ano man po mga katungkulan na iniatang sa atin, yan po'y gampanan natin na mula sa ating mga puso, sapagkat kahit anong hirap ang ginagawa mo, pag yan mula sa iyong puso, manibig ko, baliwala yung pagod. Alat magsabi, praise the Lord. Kaya nakakabilis ang ating mga beloved first batch, mga inibig ko, kahabagan na ating mahal na Panginoon sa wandang mahal na pastor. Talaga nandun yung kanilang grabing burning desire na mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kahit umuulan, arawan sila, may inibig ko. Habang nagsiset up ng mga tent na malalaki, may iniibig, nasa matataas sila, andun, mapapakinggan mo, nagpupuri sila, mga inibig ko. Kaya nakaka-bless, mga inibig. Kaya ito isang paraan na upang ikaw ay laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, ito'y warning, babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-usapan na tayo bimilang na ng mahabang taon o dekada, may inibig ko. Ano po ba ang naging dahilan? Bakit ang mga ilang Kristiyano, itong ilang Kristiyano na napahiwalay, imbes na maging malapit sa ating mahal na Panginoon, ano po ba ang naging dahilan? Ano po sabi po dito from the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 4 verse 18, kanila naman po, Efeso 4:18. From the book of Ephesians, chapter 4, verse 18. Having the understanding
darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. God bless you po. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Purihin ang ating dakilang sa buhay kami sa mga kapatid. Erasmo, praise the Lord. So ito po ang dahilan kung bakit ang mga ilang Kristiyano ay napahiwalay sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, ang sabi dito sa ating nabasa, dahil sa kahangalan, dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Pag ang isang tao kasi nagdilim ng pag-iisip, wala nang magandang gagawin ito, mga inibig ko. Kaya, ano pa ang sinasabi dito? Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Dati-rati, ganyan ang kalalagayan natin, mga inibig ko, nung wala pa tayo sa gawang ito. Andun lagi ang kadiliman ng ating pag-iisip, madali ang silakbo ng ating puso, mga inibig ko. Konting, parang nabangga ka lang, andun ka agad yung, parang nagwa-wild ka kaagad, mga inibig ko. Subalit tayo lubos na nagpapasalamat, sapagkat dahil sa pagtuturo pangaral ng propeta ng Diyos sa mga Bible study, ating beloved na Robert Pastor Liz Almeda, naranasan natin, mga inibig ko ngayon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, na di masayid, mga inibig ko. Kahit anuman ang mga na gagawa sa ating mga buhay minsan ay andun lagi ang pag-ibig, hindi tayo basta nagiging magagalitin, mga inibig ko. Kaya nga, dahil daw po sa kadili ng pag-iisip, dahil sa pagmamatigas ng kanyang mga puso, sila ay napahiwalay. Alam naman po natin, ang kaaway ng Diyos hindi ka naman bibiglain eh. Uunti-untiin ka lang naman ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Sa una, maaari, Miyerkules, absent ka. So, susunod, pati Biyernes, hanggang Linggo, nawala na. Pati tuloy yung pagsunod mo, pagtalima mo sa lahat ng kautusan ng malapanan, hindi mo na ngayon magagawa sapagat unti-unti na nagdidilim ang iyong pag-iisip. Tumitigas na rin ang iyong puso at pag ang tao tumigas ang puso, hindi na nito magawang magpatawad. Kaya nga may inibig ko, ito ang mga ilang dahilan kung paano. I-biblical example, si Dimas, isang manggagawa, sa ubasan ng ating mga panahon, nainganyo sa layo ng sanlibutan. Kaya sa'yo lumabas, mga inibig ko. Huwag namang mangyari po sa atin yan, mga inibig ko. Kung sana kung lalo tayong pinagpapala sa mga material na mga bagay, lalo tayong mag-umigting na maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Si Aaron at maging ang mga Israelita, habang si Moses, si Propeta Moses, ay nakikipag-ugnayan sa ating malapanon, nag-aayuno, mga inibig ko. At inaantay niya yung 10 utos na magmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ano ang ginawa ng mga Israelita, mga inibig ko? Pinersan nila si Aaron, mga inibig ko, na sila po ay gumawa ng molten calf, ng munting guya na kanyang sasambahin sapagkat wala na si Moses sa niya, matagal na, hindi na bumababa. Akala nila kung ano nangyari, mga inibig ko. Kaya nagkaisa sila, lahat ng mga alas nila, pinagtipon-tipon nila, ginawa nilang molten calf, yung munting guya, at yun ang kanilang sinamba. Bakit nila nagawa ito? Dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, dahil sa kahangalan sa kanila, dahil sa magmamatigas ng kanilang mga puso. Kaya nga may inibig ko, dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved parents, the beloved children whole the family, na tayo laging tinuruan pinangangaralan upang tayo po laging maging malapit sa ating malapanon. Isagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng Diyos without any mental reservation but rather with an open heart. Isagawa po natin yan. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat nating gawin upang tayo laging malapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Una, we must come to God with faith. Lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. Ito yung lagi natin napapakinggan, mga inibig ko. Hebrews 11:1 and 6, isang bagay na hindi mo nakita sa palataya mo dyan nalulugod ng Diyos, at kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugod ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakasya sumampalataya na may isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay ganti sa hanap sa Kanya.
Napakinggan natin ang patutunan ng kapatid kanina. Despite of the fact na napakinggan niya, nakita niya ang himala, mga inibig ko. Wala pa rin pananampalataya. Binubuhat na lang siya, mga inibig ko. Oh. Nakita niya ating mga pastor, nirebuke yung bagyo, mga inibig ko. Kaya sabi niya, nagkataon lang. Oh. Kaya tuloy umuwi, dahil hindi na ng palataya, walang kagalingan. Pero ang kanyang malasawa, sabi niya, talo tayo roon. Naramdaman ko, meron talagang kapangyarihan ng Diyos doon. So sa madaling salita, pangalawang ulit, dumalulog siya, may bagyo na naman. At nahabang na lang ating mga pastor, lahat ng tayo noon, kung maalala niyo po, dyan sa Amoranto, mga inibig ko. Pagkatapos noon, mga inim na nalangin, ang ating mga kapatid, nadama niya presensya ng mga panoon, bigla siyang umiyak, lumuha. Sapagkat nakita niya talaga yung kapangyarihan ng Diyos, suminto talaga yung bagyo, mga inibig ko. At tumayo, mga inibig ko. Yung asawa niya nakita ng asawa, ilang halos ang taon nung hindi tumatayo yun, mga inibig ko. Ano ang ginawa? Tilang niyakap niya at nung sila tumaganap ng baptismo, grabe, nagtatatalon yung ating mga kapatid, umuwi, ang daladalang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamalapanan. Lumapit sa Diyos na may pananampalataya, mga inibig ko. Pangalawang bagay, mga inibig ko, we must come through Christ with humility. Lumapit tayo sa ating malapanoon na may pagpapakamabang, may inibig ko. Basahin na lang po sa inyong mga bahay, mga inibig ko, dito sa Mark, mga inibig ko. Sa Mark chapter 10, verses 46 up to 52. Nang ating malapanoon, palabasan ng Jericho, kasama ang mga alagad. At ito na marinig ng pulubing bulag na si Bartimeo, mga inibig ko. Siya ay nagsisigaw. At siya po'y sinansala ng mga alagad ng ating mahal na Panginoon. Pero lalo siyang nagsusumigaw para yung atraksyon ng mga ay mapapatuon sa kanya. Kaya sabi ng mga Panginoon, palapitin sa akin. Dito makikita natin, mga inibig ko, basahin yung mga tahanan po yan. Mark chapter 10, verses 46 up to 52. Nang sabi doon, mga inibig ko, sa kanyang paglapit, bago siya lumapit, ano ang ginawa ni Bartimeo, mga inibig ko na pulubing bulag? Inalis niya yung kanyang balabal. Inalis niya yung mga ibig ko bilang signs of humility, pagpapamaba sa harapan ng malapanon at siya'y lumapit sa ating dakilang sa buhay at ang sabi ng malapanon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Oh? Gusto niya makakita. At sabi ng malapanon, ayon sa iyong pananampalataya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Right from that moment na sa iyong pananampalataya, manibig ko, nagpakamaba, siya po'y pinagaling ng ating dakilang sa buhay. So sa ating paglapit sa Diyos, para tayong maging malapit sa Kanya, unang-unang mananampalataya ka. Pangalawa, yung pagpapakumbaba sa harapan natin malapanoon. At ang pangatlo, mga inibig ko, we must come with a true heart, with sincerity. Ano po sabi dito? Ito, pakibasa po ito, Hebrews chapter 10, verse 22. Ano lang po, Hebreo 10:22. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na niwisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Purihin ang ating pinakamamalapan. Praise the Lord! Lumapit tayo, sabi ng banal na kasulatan. Lumapit tayo na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, mga inibig ko. Dati-rati, mga inibig ko, tayo po ay merong mga pusong salawahan. Wala tayong busilak na puso, mga inibig ko. At tayo po ay nagkaroon lamang ng dalisay na puso ng ating tanggapin ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang tayo nagkaroon ng busilak na puso na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon na natin nasimulang gumawa at lumakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Doon natin isagawa yung mga mabubuting bagay na gusto ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga mga inibig ko,
lumapit tayo na may tapat na puso. And modesty aside, ang ating dearly beloved honorable pastor, the whole Almeida family, may inibig ko. Nakita natin yung pusong busilak natin minamahal ginagalang na pastor sa kahabagan ng ating mahal na panahon. Na sa kanilang paglingkod, hindi inalintana ang mga grabing mga pagsubok, mga sakripisyo, kahirapan, mga inibig ko, maging ng kamatayan, mga inibig ko. Sapagkat andun yung pusong mapagmahal na nagmumula sa ating mahal na panahon. At isa tayo ngayon sa mga milyon-milyon pinagpala na ating mahal na panahon. Dati-dati ang mga puso natin ay mga puro salawahan. Kaya nga maraming mga wasak na tahanan bago tayo makadalo sa gawain ito, sapagkat ang ating puso ay marumi, mga inibig ko. Hindi puro. Ito po yung naging dalisay lamang nang tayo po'y maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Kaya pag nagawa mo yan, na tayo po'y lumalapit lagi na may pananampalataya, nandoon ang pagpapakumaba, andoon yung dalisay tapat na puso sa harapan ng mahal na panahon, ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng ating mahal na panahon? Ano po sabi po dito sa last verse, sa John chapter 6, verse 37, maganda na po mga wait, manunugtog. From the Gospel of St. John, chapter 6, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Amen. God bless you. Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng lumalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Inibig ko. Ano man ang kalalagayan mo sa lipunan, sa mundong ito, mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, o wala, mainibig ko, ang Diyos kailanman is not a respecter of any person. Basta ikaw ay lumalapit, ang Diyos ay bukas palad na tayo po inaantay lagi ng ating mahal na panahon. Katulad ng mga napakinggan natin mga patutuo kanina, nang hindi pa sila lumalapit sa Diyos, mainibig ko, sapagkat Biblia mismo nagsasabi, lalapit lamang ang ating mahal na panahon sa ating pag tayo po ay lalapit sa Kanya. Kaya kung hanggang sa mga oras na ito, ang ating mga iniibig na mga kababayan, mga webcast viewers, ay nagmamatigas pa rin yung mga puso, manibig ko. Mahirap ang kaligtasan, hindi nyo matatagpuan. Hanggat hindi kayo lumalapit sa totoong Diyos na dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, ang ating amasalangit na katawang tao, si Yesu Kristo, na nabuhay sa krus ng Kalbaryo, manibig ko, para sa ating kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos na kailanman hindi nagtataboy, hindi ka tulad ng tao. Pag ang suot mo ay hindi ka nais-nais, itataboy ka palabas. Pero ang Diyos kailanman, hindi siya nagtaboy, mainibig ko. Kaya tayo pinagpala sa ating pinagpala, sapagkat tayo pinagkaluban ng ating dakilang Diyos sa buhay, ng totoong pastor ng ating kaluluwa, kumakandili ng kalamang katalino sa bawat sa atin, na ito ngayon, lahat tayo, nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, spiritual, pala yung proteksyon, pag-iingat sa aksidente, mga inibig ko. Napakinggan natin patutuo kanina, umatras ng trailer, mabuti yung pasahero niya, alas 2, nakalabas ka agad. Oh? Ating mahal na kapatid, natrap na siya. Sumigaw na lamang, hallelujah, praise the Lord. Mga inibig ko, laking gulat niya. Yung truck, dumaga na doon, napitpit na yung kotse na sinasakyan na taxi, mga inibig ko. Pero ating mga kapatid, ando sa labas, iniligtas ng ating pinakamahal na panahon. Yan ay kamanghamang gawa ng Diyos, mga inibig ko. At yan po yung mangyayari lamang pag tayo po'y laging malapit sa ating pinakamahal na panahon. Praise the Lord! Kaya nga mga inibig ko, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Mga ginis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisan ninyo, inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Kaya kailanman huwag na huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, mga inibig ko, pag tayo po ay lalapit at magpapakumabahin ng tawad, siya po'y tapat upang tayo po'y patawarin, upang tayo po'y laging malapit sa ating mahal na Panginoon. Draw near to God, confessing your sins, mga inibig ko, and He will forgive your sins, minibig ko. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon. No? At ang inyong mga trouble, ito po ay aayusin ng ating dakilang Diyos na buhay.
Draw near to God, acknowledging your problems and He will undertake for you. Lagi nandyan, aayusin ng hanapan ang lahat ng ating mga kahilingan, mga inibig ko. Kaya sa ating mga inibig na mga bagunan dito ngayon, now is the day of salvation, now is the accepted time. Kayo po yung aming inanyahan pumarito sa harapan, tanggapin niyo po ng forma ng ating mahal na Panginoon, and praise God. At habang tayo maawit, awitin natin ng Draw me near. Gawin natin yung panalangin ng awiting ito, mga inibig ko. Hallelujah.